dapat iwasan o dapat layuan gawin sa ating pong kapwa Muslim. Ang hadith na ito, iniulat ni Imam Bukhari o isinasalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ang totoong pangalan niya ay Abdurrahman bin Sakhrin, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, sa kanyang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anong laman sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wala yakhdhiluhu wala yakdhibuhu wala yahdiruhu. At-taqwa hahuna, yushiru ila sadrihi 3 marrat. Anong laman ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isinalaysay ang hadith na ito mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith ay rawahu Muslim, iniulat ni Imam Muslim, isa sa mga nag-hadith o nagsasalaysay ng hadith na sahih. Ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, huwag kayong mag-iinggit-inggitan. Unang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mag-iinggit-inggitan. Ang pag-iinggit-inggitan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat iwasan ng mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ayaw man natin o hindi, kapag nagkakaroon tayo ng inggit sa ating kapwa, most especially sa ating kapwa Muslim, ang gantimpala na ating ginagawa sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay buburahin, pupudpurin po ito tulad ng pagpupudpud o pagkakawala ng kahoy kapag ito ay nilagyan ng apoy. Sapagkat sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad. Iwasan ninyo, umiwas kayo patungkol sa usaping hasad, pag-iinggit. Fa innal hasada, tunay ng pag-iinggit, ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Mula sa authentic na hadith. Ang pag-iinggit, kapag naisagawa ng isang Muslim ang pag-iinggit, kakainin ito. Kakainin ang gantimpala na ginawa mo tulad ng pagkain ng apoy sa kahoy. Paano tayo magpapaapoy sa pamamagitan ng kahoy? Ang kahoy, anong mangyayari? Mapupudpud, magiging abo. Ganyan po mangyayari ang gantimpala na ating gagawin. Sa pamamagitan ng pagsasala, sa pagsasala natin, malaking gantimpala ang ipagkaloob sa atin ng Allah. Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, malaking gantimpala ang ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsadaka, ang pagkawang-gawa sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, malaking gantimpala ang ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang lahat ng ito, kapag hindi natatanggal, nagkakaroon ka ng inggit sa iyong kapwa, pupudpurin ito ng inggit na ang iyong gantimpala. Kaya iwasan po natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa pag-iinggit sa ating pong kapwa, sapagkat ang pag-iinggit, ito po ay sanhiri ng pag-aaway. Sanhirin pag-aaway na kung saan ipinaiiwas ng relihiyong Islam ang pag-aaway-away sa kapwa nating Muslim. Ipapalaganap dapat ang kapayapaan at pagkakapatiran. Ngayon, ang kasunod na dapat iwasan, wala tanajashu. At iwasan ang pakikipagdayaan sa kapwa. Naam, dito kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pakikipagdayaan, ito po ay nangyayari sa mga kamusliman na dapat pong iwasan sa mga nakagawa nito. Ang makikipagdayaan sa pagbebenta. May tindahan ka, may binibenta ka. Halimbawa, may tinitinda kang isda. Nung ikaw ay pinagkatiwalaan ng mga mamimili, binili na ang isang malaking isda. Tapos ipapa-slice sa'yo. Pagdating sa pag-slice, tatanggalan mo ng isang slice. Ibibigay yung kulang. Tulad sa nangyayari ngayon sa Davao, nakaraang kahapon, I think, na kung saan ay nagbayad ang post na yun, na kung saan dinaya ng nagbebenta ang customer niya. Nung siya ay pinaslice, tinanggalan ng isang slice. Huwag po natin gawin ito. Mahigpit na ipinagbabawal po ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahigpit na ipinagbabawal po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wailul lil mutaffifin. Kaparusahan sa mga mandaraya.
Sabi ng Allah. Kaya iwasan po natin ang pandaraya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. La tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, at wag rin kayong mag-aalit-alitan. Mag-aalit-alitan, iwasan po ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ipinagbabawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pakikipag-alit-alitan sa kapwa natin. Ngayon ang nangyayari sa mga kamusliman, hindi lang sa pag-aalit-alitan. Nangyayari pa ang mga pagkikitil ng buhay. Kapatid niya sa pananampalatayang Islam, kaya niyang kitilin ng buhay. La hawla wala quwwata illa billah. Kapatid sa pananampalatayang Islam, Muslim po tayo, na dapat maging modelo sa mga hindi sumasampalataya sa Islam. Modelo saan? Sa pinapakita kung gaano ang kaganda ng pagkakapatiran sa Islam. Hindi yung pinapakita ang pakikipag-alitan na kung saan ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos malala pang pinapakita natin, nakikipagpatayan. Kaya takot yung iba. Kapag sabihin, kapag galing sa lugar na ito, taga lugar na ito, ang taong ito, takot yung mga non-Muslim. Ganun ba ang modelo ng Islam? No, wag. Bilang isang Muslim, kapatid sa pananampalatayang Islam, modelo po tayo. Muslim dapat ang magiging modelo sa buong mundong ito pagdating sa gawaing kabutihan. Pagdating sa mga ugaling mabuti. Sa mga gawaing mabubuti. Hindi yung subhanallah ang pinapakita na kung saan mas lalong lumalayo ang mga non-Muslim sa Islam dahil sa pinapakita nating ugali na hindi naman itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kasunod, wala tadabaru. Huwag kayong magtatalikuran. Ang ginagawa natin, nagtatalikuran tayo. Konting diferensya, konting nagkakasagutan lamang, pagkaraan, nagtatalikuran na. Kapag nagkakatagpo sa town, nagkakatagpo sa mga daan, umiiwas, naghahanap ng ibang daanan. Kapatid sa pananampalatayang Islam, Muslim po tayo. Kung tutusin, kung may nakikita kang kapatid mo Muslim, ano po ito sa atin ng Islam? Afshus salam bainakum. Ipalaganap ang salam sa pagitan ninyo. Ipalaganap ang salam, ito ang utos ng Islam. Ipalaganap, kung tutusin, maghanap ka ng Muslim at magsalam. Hindi yung iiwasan ng kapatid mo Muslim na alam mo, kapatid mo sa Islam. At ang pagsalam sa kanya, sunnah muakkada. Sunnah muakkada. At ang pagsagot naman ay obligado. Ito dapat ang gawin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi iwasan. Hindi magtatalikuran. Subhanallah. At ang kasunod, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Huwag makipag-transaction sa customer ng iyong kapatid na kung saan nakapag-negotiate na doon. Huwag mong bentahan. Customer ng kapatid ng Muslim. Halimbawa, magkatabi kayo ng tindahan. Ngayon, pumunta sa iyo ang customer mo, tapos ini-entertain naman ng kasama mo o kakumpetensya mo. Pero hindi porket na kakumpetensya mo ay kalaban mo na yan sa pagbibenta. No, kapatid mo. Kapag kapatid mo Muslim yan, kapatid mo pa rin. Hayaan mo ang customer kung saan siya pupunta. Kung ang customer na yan pupunta siya sa iyo, hayaan ng iyong kapatid. Kung ang customer na yan pupunta sa iyong kapatid, hayaan mo. Ipinagbabawal. Mahigpit na ipinagbabawal ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwasan po natin ito kapatid sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallah ikhwanan. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Gawin ninyo ang inyong mga sarili bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakapatid. Isipin po natin magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag kapatid mo siya, tinuturing mo talaga siyang kapatid. Hindi mo siya dapat gawan ng hindi maganda. Gawan mo siya ng pagiging fair, huwag mo siyang gawan ng pagiging unfair. Sapagkat magkakapatid tayo. Kapag ginawa mo ito, ang mga sinabi, ang mga ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi pa naman dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan, gawin ninyo ang inyong mga sarili na alipin ng Allah, magkakapatid. Kapag ginawa ninyo ang ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito, itinuturing mo siya na hindi kapatid sa pananampalatayang Islam. Yan ang madaling salita. Itinuturing mo siya hindi kapatid sa pananampalatayang Islam. Maganda ba yan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi! Al-Muslim akhul Muslim. Ang Muslim,
sa kapwa niya Muslim, magkapatid. La yadlimuhu. Hindi dapat gawin ang pang-aapi. Naam, kapag nakipag-negotiate ka sa customer niya, pang-aapi mo yun sa kanya. Kapag ginawa mong pang-aapi sa kanya, hindi mo siya itinuturing kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapatid sa pananampalatayang Islam, Muslim po tayo. Magkakapatid po tayo sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwasan po natin ang lahat ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Most especially sa mga nagbebenta, mga kapwa nating Muslim na nagbebenta, kaharap mo, kapatid mo Muslim, pareho kayong binibenta, tapos ang ginagawa, subhanallah, pumupunta na sa kanyang customer, pinupuntahan mo pa, dinidiskartehan mo pa para pupunta doon, bibili sa'yo. Kapatid sa pananampalatayang Islam, wallahi, hindi po ito maganda. Sa tingin mo kaya, tingnan mo sa iyong sarili, o gawin mo sa iyong sarili, isipin mo sa iyong sarili. Ikaw ang may tindahan, at ngayon, may pumunta sa iyo na customer, kulang na lang magbibigay ng kanyang pera para maibili na ang iyong paninda. Ngayon, ang ginawa ng iyong kapatid, nakipag-negotiate pa, dinidiscard yan para bibili doon sa kanyang tindahan. Sa tingin mo kaya, sa palagay mo, matutuwa ka sa ganung ginawa ng iyong kapatid? Wallahi, hindi ka matutuwa. Kasi bakit? Pare-pareho kayong nagsumikap para kumita sa halal na pamamaraan. Kapatid sa pananampalatayang Islam, magkaroon naman tayo ng konsensya sa ating kapatid. Kung hindi ka man magkakaroon ng konsensya sa iyong kapatid, matakot ka naman sa Allah. Sapagkat ipinagbabawal ito ng Allah, sapagkat ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magkakapatid po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa isa pang suporta na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Huwag na kayong makipag-negotiate, makipag-transaksyon sa customer ng iyong kapatid. Huwag na. Sinundan pa ng isang hadith. Ito ay papatunay. Hindi sapat sa isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinundan pa ng isang hadith, matatagpuan natin sa Riyadhus Salihin. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Inulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag ninyo nang bentahan ang customer ng inyong kapatid. Ito ay patunay na haram sa Islam. Ito ay patunay na mahigpit na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masira ang pagkakapatiran ninyo dahil dyan. Sino ba naman ang matutuwa? Walang matutuwa dyan. Kasi bakit? Nagsusumikap kayo. Pare-pareho. Maliban na lamang kung nagpusa siya. Okay, doon ka na lang. Or, kapatid, bentahan mo na to. Kasi kulang ka naman kita, ganyan. Walang problema yun. Pero kung walang ridha, walang pagpapahintulot, kapatid, matakot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kadugtong pa sa hadith na hindi dapat gawin ng mga kamusliman, wala yakhthub ala khitbati akhihi. Ito naman pagdating sa mga single na gustong mag-asawa. Wala yakhthub. Huwag kayong makipag-propose sa isang babae kung ang babaeng iyan nagkakaroon ng proposal sa ibang lalaking kapatid ninyo. Huwag na. Ulitin ko po upang malinaw, huwag nang makipag-propose sa isang babae na hikayatin pakasalan kung ito ay na-negotiate na rin, na-propose na rin ng isang lalaki na kapatid natin sa Islam. Huwag agawan. Ang pinakamadaling salita, huwag agawan ang kapatid mong lalaking Muslim sa isang babaeng napupusuan niya. Normal sa atin, sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aasawa. Ngunit kung mag-aasawa tayo, kung tayo ay mamili ng isang babaeng pakasalan natin, siguraduhin po muna natin kung ito ay walang ibang lalaki na kapatid natin sa Islam na nakipag-propose na. Kung narinig natin na meron na, iwasan po natin. Maghanap tayo ng ibang babae na pinupusuan natin na walang nakipag-propose sa babaeng iyan. So yan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na dapat po nating iwasan sa ating pong kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.